Ang Boracay ay isang kilalang resort island sa Western Visayas ng Pilipinas na matatagpuan malapit sa hilagang kanlurang bahagi ng Panay Island. May lawak itong humigit kumulang na 10.32 square kilometers at binubuo ng 3 barangay sa Malay Aklan na may populasyong higit sa 37,000 noong 2020. Dati itong tinitirahan ng mga Panay, Bukidnon at Ati. Ngunit dahil sa pag-usbong ng turismo mula noong 1970s, sila ay unti-unting naisantabi. Bukod sa sikat nitong puting buhangin, kilala ang Boracay bilang isa sa mga nangungunang destinasyon sa mundo para sa relaxation at nightlife. Kinilala ito bilang World's Best Island ng Travel and Leisure Magazine noong 2012 at nanguna rin sa listahan ng Best Island in the World ng Condé Nast Traveler noong 2014. Dahil sa mga parangal na ito, lalo itong sumikat sa buong mundo bilang isang top-tier travel destination. Noong 2018, pansamantalang isinara ang isla sa ilalim ng administrasyon ni Rodrigo Duterte upang isailalim sa rehabilitasyon, lalo na sa problema sa sewage system at sobrang dami ng turista. Muling binuksan ang Boracay matapos ang 6 na buwan na may mas mahigpit na regulasyon upang mapanatili ang kalinisan at kontrolin ang turismo. Isa rin sa mga dinarayong kaganapan dito ang Ati-Atihan Festival na nagpapakita ng kultura ng mga ati at patuloy na humihikayat ng maraming turista. Matatagpuan sa isla ang sikat na white beach na may habang 4 na kilometro at puno ng mga resort at establishmento. Ito yung sand dito sa Station 1, napaka-pino rin, no? Tingnan nyo kung gaano kapino itong sand dito sa may Station 3. Parang gatas. Pati na rin ang Bulabog Beach na kilala sa windsurfing at kiteboarding. Para sila nag-skateboard sa tubig. Oh, wow! So itong Bulabog Beach, ito ang adventure side ng Boracay. Patuloy ang pagdami ng bumibisita dito na umabot sa mahigit na 2.1 milyon noong 2025. Patunay na ang Boracay ay nananatiling isa sa pinakamahalagang destinasyon ng turismo, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya sa videong ito, lilibutin natin ang buong isla ng Boracay. Welcome to Boracay! Ang ganda ng kulay ng dagat. Para siyang blue-green, tapos white sand. Welcome to Puka Beach! Papakita namin kung gaano nga ba ito kaganda. Napakaganda ng Boracay. Ito yung dahilan kung bakit libo-libo or milyong-milyong turista ang nagpupunta dito sa Boracay taon-taon. Sa mga gustong maka-experience na sumakay ng helicopter, chance nyo na dito sa Boracay. Hindi ganun kalalim yung dagat. Ayan, no? Kaya pwedeng-pwede sa mga bata. Hindi man umabot sa tuhod natin yung tubig. So, ang ganda rin dito sa Station 1, no? Tingnan nyo, puting-puti din yung sand. At parang ang sarap din maligo dito. Ano-ano ang mga makikita or pwedeng gawin dito? At magkano nga ba ang budget para pumunta rito? Yung another 20,000 naman, yun yung nagastos namin, yung pocket money namin dito sa pagkain. Kaya tara, sana'y samahan niyo po kaming muli sa aming panibagong adventure dito sa isa sa pinakasikat na beach destination sa mundo, ang Boracay. Para kang sakay sa tren. Let's go! Umpisa na natin ang video. Tara, tara, tara! Ito na pinakamagandang beach na napuntahan namin. Meron pa ba mas maganda dito? Tingnan nyo guys kung gaano kaganda. Grabe, no? Apakaganda ng Pilipinas. Apakaganda ng mundo. Thank you Lord sa ganitong view. Pumili ng sulit, kaya biliin ang masaya. Kahit medyo magulo pa, tawawanan mo na lang ang drama. Bitawan ang sobra-sobrang dala. Life is short, huwag mag-aksaya ng puso sa puot at tiyan. Bukas magkaiba na, kaya ngayon piliin ang masaya. Hi guys, what's up? Andito tayo ngayon sa Clark International Airport. Kasama natin si Mrs. ito. Tsaka yung kapatid ko nandun. Tsaka yung mga tropa niya. Tignan nyo, dito sa dito sa Clark. Ayun o. Walang tao. Ang sarap talaga dito sa Clark Airport kasi ayun o, kung mapapansin nyo, halos kami lang yung nandito.
Tapos kukunti lang ng pila. So ayun, meron tayong panibagong adventure. Pupuntahan natin ang isa sa pinakasikat na beach destination dito sa Pilipinas. Actually, hindi lang siya sikat dito sa Pilipinas. Sikat din siya sa buong mundo. Pero ano nga ba ang dahilan bakit milyong-milyong turista ang mga pumupunta dito sa Boracay? So aalamin natin yan. Pupunta tayo ng Boracay. At syempre, i-share namin sa inyo yung pag-stayan namin. Today is March 13, Friday the 13th. So tara, samahan nyo kami guys, papuntang Boracay. Let's go! Isang beses lang to, para kang sakay sa tren. Sandali lang ang tanaw, bago tayo dadaan uli. May ulan minsan sa araw mo, may sablay, may pagkatalo rin. Pero habang humihinga pa, pwede pang pumili ng sulit. Gentlemen, we have just landed at Godofredo P. Ramos Airport. Cebu Pacific Air welcomes you to Caticlan, Boracay. Welcome to Caticlan! Wawanan mo na lang ang drama. Para tayo binabagyo dito guys. Sakay tayo ng bus. Welcome to Caticlan! Okay, sakay muna tayo ng bus. Yun, sasakay muna pala tayo ng bus. Ang lapit lang pala. Ayun lang yung aeroplano namin, no? First time natin dito sa Caticlan Airport. Maliit lang pala siya. Tayin lang natin yung mga maleta nila. Okay, mauna na tayong lalabas habang hinihintay ng mga kasama natin yung mga maleta nila. Ito na pala yung labas. Oh. Sa labas na agad tayo. Okay, may kinontak kami na tours from A Travel and Tours. So, gagawin nila, susunduin nila kami dito, tapos ihahatid na kami doon sa Boracay, tsaka hanggang sa may hotel namin mismo. Para mas madali. Kasi kinumpit namin yung mga babayaran namin total, at saka yung babayaran namin doon sa Travel and Tours, konti lang ang difference. At least hindi na tayo pagod, di ba? Ihahatid pa tayo ng nakavan. Kasi guys, noong napunta namin dito sa Boracay, ang daming process. Ang daming kailangan pumila, ang daming pinipilapan. Kaya ito, since naka-travel and tours tayo ngayon, sila na bahala ang mag-aasikaso sa atin. Wala na tayong paproblemahin, di ba? Oo nga pala, ang babayaran namin dito sa A Travel and Tours is 1,000 per head. Balikan na yon. Tapos wala na kaming babayaran na iba. Wala nang boat fee or mga eco fee, lahat-lahat. Ito na lahat yon. So ito, dito na tayo sasakay. Bakit malapit lang naman yan, no? So, 5 to 7 minutes lang sir, nasa port na po kayo. Ayun, 5 to 7 minutes lang pala. Then, from port hanggang Boracay, kagban 40 minutes na po sir. 14 minutes yung boat ride. 10 minutes lang po siya sir. 10 minutes. Thank, ano pangalan niyo, ma'am? Shaira po sir. Si Ma'am Shaira, thank Okay, you. Sir, nice to meet you po. Ayun, so paalis na tayo. Time check, 11:42. Dito pala, paglabas nyo ng airport, ang daming mga tricycle. No? Ito, naalala ko na to. Nagmotor na ako dati dito. Yung last punta namin. Ang ganda ng view dyan. Lakas ng alon. No? Nandito na tayo sa Caticlan Jetty Port. Dito tayo sasakay ng bangka papunta ng Boracay. Grabe, ang daming tao. So, kailangan i-x-ray yung bag natin. So, pagdating dito sa loob, makita nyo, may ticketing counter, mga window, may mga terminal fee, ticketing booth. Pero tayo, maghintay na lang tayo dito. Hindi daw natatakot pero kapit na kapit. Gumaganon yung bangka, oh.
Okay guys, ito, nandito na tayo sa Boracay. 8 minutes lang siya mula dun sa Jetty Port hanggang dito sa may Boracay mismo. Ang lapit lang. Oo nga pala, sila din yung mga nakasama natin sa Pinatubo dati. Si Willie Revillame. Kapatid ko, tsaka si Rendel. Ayan, medyo mahihain sila kasi may mga madami silang utang. Babanggaan na, guys. Oh. Yan pala yung purpose ng mga yellow na yan. Wow! Ay, lakas pa rin ng hangin. Ito pala, Cagban Jetty Port pala to. Ganda ng kulay ng tubig na dito. Anong oras na ba? 12:30 na pala. Pagdating dito sa Cagban Jetty Port, meron din silang ATM machine dito. Tapos pwede kayo mag-picture dyan. Kaya lang ang daming mga sasakyan ngayon eh. May nakalagay dito na malaking Boracay. Ito yung sasakyan natin. Tara! Sama kayo. Thank you po. Salamat! Okay, ito. Nandito na kami sa hotel. So, kailangan natin mag-deposit ng 2,000 per room per night. Tapos, ibabalik naman to pagka-check out natin. So, mamaya, ililibot namin kayo dito. At syempre, papakita natin yung room namin at saka kung ano-ano yung mga facilities nila dito. At kung ano mga pwede gawin dito sa hotel. Hi, sir! Hello! So, heto. Ito yung pool, oh. Oh, di ba? Ang ganda. Pwede tayong mag-swimming dyan habang kumakain tayo dito sa tabi ng pool. Uy, may bar sa gitna ng pool. Sir. Since napaaga kami, iwan muna namin dito yung mga luggage namin. Tapos, hanap na tayo ng makakainan natin. Kasi hindi pa tayo nagla-lunch. Okay guys, ito. Lumabas kami kasi naghahanap kami ng karinderya. Yung mura lang. Kasi maganda na yung hotel natin, kaya doon na tayo sa murang kainan. Ito, may sinasabi si Kuya, kaninderya daw. Mura lang doon, Kuya. Karinderya, tag 100 lang yata yun. Tag 100 lang daw, dito. Kuya, salamat! Salamat, Kuya! Tara, dito tayo. Sabi dito, sa 100 pesos mo, may ulam at kanin ka na. Wow! Oh, ayan guys, oh, daming tao. At ang daming ulam na pagpipilian. So, ito order natin. Chicken curry, tsaka pork adobo sa gata. Mang inasal, tsaka adobo din. Ito nag-order kami guys, kansi oh. Okay guys, ito titikman natin tong kansi. Para siyang bulalo pero medyo maasim. Parang nilagyan ng kalamansi, kaya siguro kansi. May kalamansi. Ay, pakita ko pala sa inyo, meron siyang ito. Wow! Okay, mamimili muna kami ng mga kailangan namin dito sa Save More. Mga shampoo, ganon, sabon, mga bawal dalhin sa airport. Kompleto na tayo. Balik na tayo sa hotel. Pero hanap daw muna kami ng coffee shop. Eto, kakape muna tayo dito. Ang oras natin ay 2:30 PM. Eto, papunta na tayo sa kwarto natin. Kwarto natin guys, ang laki. Dalawang bed pala siya. Mamaya tanong natin kung magkano nila binook to. Wow, meron pa tayo ditong anong tawag dito? Veranda? Balcony? Oh, ang ganda ng room natin. Ganda. Sarap. Parang sarap tumambay lang dito sa loob ng hotel natin. Katabi pa natin yung puno ng niyog, oh. Ganda. So, papahinga lang muna kami, guys. Tapos, mamaya, dun tayo sa beach. Pakita namin sa inyo yung kung gaano kaganda sunset dito sa Boracay. Sobrang ganda ng sunset dito. Mamaya. Tapos, try natin yung yung mga bangka na may pa-triangle na gano'n. Parang sailing yata tawag dun eh. Magtanong tayo kung magkano. Ang oras natin ay 5 PM na pala. Baba kami ngayon. Hanap kami ng pwede namin makausap para makapagkano tayo. Paraw sailing. Dapat ba kuya anong oras? Alas 4, ganon? Mga 4:30. 4:30 dapat nagbubuk na. Makaabol pa natin yan. Anong pangalan mo kuya? Si Kuya Nas.
Nash. Ayan, si Kuya Nash ang bahala sa atin. Sana mahabol natin, 5:05 PM na. Tapos gaano po katagal yung Kuya? Mga 30 minutes yan, ma'am. 30 minutes lang yun. So mula Station 2, kailangan natin pumunta ng Station 3 para makapag-book tayo ng parasailing. Sabi ni Kuya, 4-5 daw. Pero sabi niya, 4K na lang daw sa atin. So ito po ang Station 3. Ang ganda rin ng sun dito. Ayan na ang araw, palubog na. Sana mahabol natin. Ang ganda talaga ng sun, do. Dapat pala dito maaga ka para sure na magkaroon ka ng slot. Yes, Oo, kakaubusan ng bangka. 5:25 na, palubog na ang araw. Ayan, Pero kahit nandito ka lang, ang ganda pa rin. Yun nga lang, syempre, iba kasi experience kung nandun ka mismo nakasakay dun sa bangka habang inaabangan yung paglubog ng araw, di ba? Okay guys, nakakwentuhan ko si Kuya dito. Sabi niya, ito daw, White Beach pala nito. Itong straight na White Beach is 4 kilometers. Pero yung kabuuan ng island is 7 kilometers. Tapos meron pa daw beach dun sa likod kasi nasa west side pala tayo ngayon. Tingnan nyo kung gaano kapino itong sand dito sa may Station 3. Parang gatas. Parang coffee mate. Wala pa kaming bangka. Ayan ganyan sa sasakyan namin Napakaganda ng Boracay. Tignan nyo naman diba? Ito yung dahilan kung bakit libo-libo or milyong-milyong turista ang nagpupunta dito sa Boracay taon-taon dahil sa ganitong view. Ang ganda. Ayan pa-sunset na At ang linaw ng tubig Paraiso. Ganda Guys, nawawalan na kami ng pag-asa kasi 10 minutes na lang, lulubog na araw. Pero kahit nandito lang tayo, sulit pa rin. Tara, tignan nyo. Ang ganda. Nakakabigani yung ganitong sunset. Tara! Meron na daw tayong nasa si Kuya Nash. Ayun, may nakuha tayo. Mahabol pa natin yung sunset. Kuya, meron tayong nakuha. Yes po. Ayun. Tamang-tama, sunset talaga. Tamang-tama, sir. Buti na lang dito si Kuya Nash. Nawawalan na kami ng pag-asa kanina eh. Hindi, sir, maganda talaga, sir. Sunset talaga. Sakto-sakto, no? Yes, po. Ayun, no? Sigaw ng tropa bago pa malayong araw Sunset! Ito sasakyan natin, Kuya. Yes po, yan po, sir. Ito na. Grabe sa wakas. Tara na, sakay na habang meron pa. sa ilalim ng araw. Basang Kuya, thank you! Oo, salamat! Woo! Solid to, guys. Solid to. Hinahabol natin. To, para safe. Woohoo! Woo! Sakto, dumidilim na. May nagpa-party-party dun sa barko. So guys, itong bangka natin, walang makina to. Ito lang ang napapa-under sa kanya, Itong tinatawag nila, layag yata. Kuya, layag. Layag. So kailangan talaga marunong ka magmaneho nito para mapa-under mo siya. Paano kuya pag nawala hangin, titigil tayo? Titigil pag walang hangin, no? Ay, sasagwan naman pala, hindi tayo matatrap. Ang kagandahan pa nito, eco-friendly siya since walang usok, hangin lang ang nagpapa-under sa kanya. Another achievement unlocked. Parasailing dito sa Boracay. Tapos ganito kagandang sunset. Woo! Ito, may nagpa-party dito. Woohoo!
Napaka-solid dito sa Boracay! Tingnan nyo! Yung ganitong view, oh! Woohoo! Papalayo sa Tingnan nyo, ang gano'ng kaganda yung view na yan! Kulay orange na yung langit! bumubulong ang hangin. Sarap! Ng ibon, tumudulo at tinatawag na tayo ng bundok. Tingnan nyo yung araw, para siyang malulunod. Para siyang magdadive. Para na siyang magdadive sa, sa dagat. Nasa tubig na yung araw. Yung kalahati ng araw, nasa tubig na. Ayun oh, ang ganda oh. Woo! Ito na ang pinakamagandang sunset na nakita ko. Grabe, sobrang ganda nito. Kapag pupunta kayo dito sa Boracay, subukan nyo rin itong parasailing. Talagang hindi kayo magsisisi. Napakaganda, napaka-magical. Ang ganda ng mundo. Thank you Lord sa ganitong view. Paalam, haring araw! Bukas ulit! Paalam, haring araw. Salamat sa napakagandang view. Lord, thank you po sa napakagandang view na pinakita niyo sa amin. Napakaganda talaga ng mundo. Tingnan mo yung background natin, oh. Oh, ayun oh, sa likod. Wow! This is life! Kahit lumubog na yung araw, ang ganda pa rin na langit. Salamat po, salamat sir. Nag-enjoy kami. Kuya, thank you ah. Salamat. Thank you po. So, dito na tayo sa Station 3. Pabalik na tayo ng Station 2. Lalakarin na lang siguro namin mula dito sa Station 3 papuntang Station 2. Para may pakita rin namin yung view sa inyo dito sa Boracay kapag gabi. Guys, bibili tayo ng kuko ng dinosaur. Dito lang matatagpuan niya sa Boracay. Ayun, 250. Bibili tayo ng remembrance para pag nakita natin sila, na maalala natin yung Boracay, di ba? May mga nagtitinda rin dito ng mga rash guard, mga damit-damit na pang swimming, mga yan, dry bags. Tsaka may mga kasama kayong bata, pwede nyo rin bilhan ng mga salbabida. Ang ganda dito ah. Parang sarap tumambay oh. Buhay na buhay ang nightlife dito sa Boracay. Dito daw, merong fire dance, food festival and seafood market. Tingnan natin kung ano meron dito. Food court pala to. Yes po. Kuya Burst, hello! Bihap Food Festival, Boracay. Oh, ito pala ang pinakamalaking food court dito sa Boracay, sabi ni Kuya. Nandito po yung may bar dance sa Kalaiban po. DJ Acoustic. Iyon. Tignan yung mga lobster, oh. Ito kamay natin, oh. Ang mga set meal pala sila. Good for 2 person. 1-3. Iba-iba. Yung pinakamahal nila, ito. Good for 10 to 12 person, 6,000 pesos. Dito yan sa Bamboo Beach. 3.5, isang kilo ng lobster. Ang daming mga bars dito, mga live band, mga acoustics, tsaka mga kainan. Braiding, at tsaka henna tattoo, meron din. Ito, Lil Time, Boracay Resto Bar. Tara, tignan natin kung ano meron dito. Yun, good morning guys. So, second day na natin ngayon dito sa Boracay. Nakapag-almusal na tayo. Ang sarap ng free breakfast nila. Ang daming pagpipilian. Breakfast kami sa tabi mismo ng pool dito sa baba. So, kahapon, nakapag-parasailing na tayo. So, ngayong araw naman na to, ang plano namin is libutin natin ang buong isla. So, magla-land tour tayo. So guys, ito, may nahanap na kami na magla-land tour sa amin. Si Kuya, ano pangalan mo Kuya? Jay Santos. Jay Santos. Ano-ano yung mga pupuntahan natin? Bulaabog, Mangrove, Dinuwed, Ihon, at saka yung Poca Beach. Poca Beach. Ayun, bali lilibutin natin Kuya yung buong isla, no? Buong isla ng Boracay. Okay guys, ang oras natin ay 9:05 AM. Ito, may nakuha na kami. 1-3. Kapag pag-ayaw daw namin, 1-5. Sabi ni Kuya, kapampangan pa si Kuya. Kabalen. Ito, ililibot niya kami dito sa isla ng Boracay. Araw-araw na daw, madami ng turista kasi summer na. Kuya, anong buwan yung pinakamagandang pumunta dito sa Boracay? Talagang walang lumot. July. July, walang lumot.
Yun. Tagulan na yun. Hindi naman ang dami na po kami dito. Pero madami rin pumupunta ng July, kuya. Yun. July pala yung pinakamagandang month na pumunta dito sa Boracay. September daw kapag mura yung mga hotel off-season. So ito po makikita dito sa Boracay. Ang dami mga tindahan. Kompleto dito. May mga pharmacy, mga grocery. Ewan ko lang kung may Jollibee dito, kuya. Meron. Meron din palang Jollibee. McDo. O may mall din sila. May eskwelahan na rin po dito, kuya. Meron. High school, meron na rin. Meron. May high school na. College lang wala. College ang wala. So yung mga magka-college sa may Katiklan po, no? Sa Kalibo. Kalibo. Ayun, doon yung mga sila nagka-college. Tapos kuya, anong salita nila dito? Aklanon. Aklanon. Yun pala yung salita. May sarili silang dialect dito. Si kuya daw, taga Pampanga, pero nakapangasawa na siya dito sa Boracay. Ilang taon na kayo dito, kuya? 26 years. 26 years. Grabe, ang tagal nyo na po pala dito. Salamat kalsada ito. Marunong na po kayo magsalita nila. Siyempre. Marunong na. Ayun, so unang destination daw natin ngayon sa may mangrove daw. Ito po yung likod ng isla. Nasa likod na pala tayo ng isla kasi maliit lang yung Boracay mabilis malibot. Ito yung likod ng Boracay. Napakalakas ng hangin. Parang sarap magmotor dito, ikutin yung isla. So ayun, magre-register daw muna kami dito, yung isa. Tingnan natin kung meron tayong babayaran dito. May babayaran? Registration lang po. Donation lang. Tara. So, ito, andito na tayo sa Mangrove. Ito ang unang destination natin. Tara. Protect Boracay. Roots for Boracay. Ang daming mangroves, Ang gandang tignan ng mga mangroves na to. Patusok sila, Tusok-tusok na ganun. Grabe, lakas ng hangin talaga. Ang dami nagpi-picture, So, heto yung makikita dito sa dulo, mangrove. May spot dito kung saan pwede kayo mag-picture. Parang view deck siya. Sana naririnig nyo ako, sobrang lakas ng hangin At heto na ang dagat dito sa likod ng Boracay. Dami pa mga mga buildings. Ewan ko lang kung kita pa. So dito, pagdating dito sa may view deck, kailangan natin pumila. Ayan, may pila para sa picture taking doon sa view deck. Ang lakas ng hangin talaga. Ganda ng mga mangroves. So guys, tara na. Hindi na kami nag-picture doon kasi mahaba yung pila. Para makapunta na tayo sa next destination natin. So gumawa tayo ng konting research. Sabi nila, itong mga mangroves na to ay nagsisilbing protection sa malakas na alon. Kasi yung alon syempre babanggayan sa mga mangroves. Tapos napakahalaga din ng mga mangroves na to kasi tirahan din ito ng mga isda at ng mga alimango. Yun. So maiksi lang pala siya. Ito, nandito na ulit kami sa kalsada. Hanapin na natin yung e-trike natin. So kung pupunta kayo dito, tandaan nyo yung e-trike nyo. Kasi ang daming mga nakapark at pare-pareho itsura nila. Kuya, saan next destination natin? Bulabog Beach. Bulabog Beach. Ayan, next destination, Bulabog Beach. Let's go! Ayun, sinasabi ni Kuya, kaya pag March daw talagang mahangin dito sa likod ng Boracay. Kapag July daw, doon sa harapan naman yung mahangin. Ang lamig ngayon, parang hindi summer dito sa Boracay. Ayun yung D-Mall. Diyan sila bumibili ng mga souvenirs. Dito na yung kuya? Yan na. Dito po kayo magpa-park. Ito, nandito na tayo sa Bulabog Beach. Ang daming mga saranggola. Tingnan nyo yung mga puno ng niyog. Dahil sa lakas ng hangin, na sila, parang naka-wax. May nakalagay dito, malaking signage na I love Boracay. Welcome to Bulabog Beach. Ito, makikita dito sa Bulabog Beach. Para silang naka-skateboard, tapos may parachute, tapos lumilipad sila. Ayan, ganito yata yun Meron din sila dito, yung puno ng niyog na nakatumba, parang sa may kasiguran. Ayan ayan sila Ayan Parang sila nag-skateboard sa tubig. Di ba? Ang galing May nakita ako, lumilipad pa Tumatalon sila Ito pa, pa lang siya. Pa-take off pa lang. Tignan natin kung paano gagawin niya. Hinihila siya ng hangin dahil sobrang lakas. Ayun si Kuya, galing
Ang bilis niya, oh. Ito, nakita natin na parang nahihirapan siya ng ano, i-controlin. Ayun, oh, lumilipad, oh. Ayun, oh. Oh, wow! Sarap! Buti hindi ano yung mga tali nila, no? Grabe, sa sobrang lakas ng hangin, nahirapan siyang maghila nung parachute. Para talaga siyang skateboard, oh. Ayun, oh. Bye, kuya! Para nakaka-enjoy, oh. Ayun, doon madami nagpipicture. Tara, puntahan natin. So, heto na yung sikat na nakatumbang puno ng niyog dito sa may Bulabog Beach. Dito madami nagpipicture, tingnan nyo. Siguro, ano to, mga may bayad. At ang dami nakapila. Magkano nagpapapicture, ate? Tip lang po. Ah, tip lang. Ayun. Tuturuan ka kung paano mag-post. Oh, tapos bigyan na ng tip, di ba? At least nakatulong pa tayo sa lokal. Okay, gumawa tayo ng research dito sa Bulabog Beach. Sabi dito, nasa east side pala ito ng Boracay, sa kabilang side ng White Beach. So mga 5 to 10 minutes walk lang mula D-Mall Station. Malapit lang siya sa may D-Mall. Tapos sikat ito dahil ito ang main spot ng windsurfing. Yun, windsurfing pala tawag doon. Yung mga nakasaranggola na nag-surfing sa dagat. Kaya dito ginagawa yung windsurfing kasi napakalakas ng hangin dito. At kiteboarding. So ayun nga, ang mga pwedeng gawin dito, kiteboarding, kitesurfing, windsurfing, stand-up paddle, tsaka sunrise viewing. Ah, dahil nasa kabilang side tayo ng isla ng Boracay, doon sa White Beach, maganda doon sunset. Dito pala maganda ang sunrise. At mas tahimik din dito. Kasi mas kokonti ang tao kumpara doon sa Station 2 kung saan nandun tayo naka-check-in. So itong Bulabog Beach, ito ang adventure side ng Boracay. So kung pupunta kayo ng Boracay, pasyalan nyo rin itong Bulabog Beach. Napakaganda dito. Guys, tapos napansin ko dito, merong magandang hotel dito, dito sa may Bulabog Beach. Nakalagay, 7 Stones Boracay. Napakaganda. Ito pala yung price ng kitesurfing. Sabi dito, kite flying introduction 5.4, beginner 10.8, beginner level. Ayan, tignan nyo na lang guys. Grabe, ang mahal din pala ng kitesurfing. 50 pesos. Sarap. Okay, next na natin sa may Willis Rock daw. Sa may... Grotto daw, grotto. Ayun, so hindi pala. Saan pala kami? Diniwid Beach. Kasi galing na kami sa Willis Rock kahapon eh. At balak namin puntahan yun din bukas. Ano makikita doon, kuya? Rock formation. Rock formation. Ayun, rock formation daw sa may Diniwid. Let's go. Tingnan nyo buhangin, guys. Tingnan nyo. Napakapino. Sobrang pino ng buhangin. At puting-puti. Nakakasilaw sa puti. Kaya kung mapapansin nyo, ganyan kaganda yung beach. Guys, ito, bumili tayo ng shades kasi sobrang nakakasilaw yung buhangin dahil sobrang puti. Grabe, ang ganda ng dagat, oh. Dahil puting-puti yung sand. Makikita mo yung dagat, kulay na siya, sky blue. Tapos, doon may mga nakikita ko mga turista na naglalakad papunta doon. Hindi ko alam kung ano meron doon eh. Tara, puntahan natin. Habang papahinga tayo. Bumili tayo ng fresh buko juice. Natural energy drink kasi yan. 200 pesos. Ah, kapag malamig, 200. Kapag hindi malamig, 150. Tikman natin ang buko juice nila dito sa Boracay. Anong tawag po sa beach na to? Sinagpa. Sinagpa Beach. Ah, hindi po siya Diniwid. Doon po yung dinid sa kabasa. Ano po? Diniwid. Diniwid. Ah. Ito end of station 1. Ah, ito po end ng Station 1. Sinagpa Beach. Ito pala Sinagpa Beach. Napakaganda dito sa Sinagpa Beach. Parang ang sarap din maligo dito dahil yung kalmado yung tubig. Yung Diniwid, doon pa pala siya. Puntahan natin mamaya. Tikman natin. Buko juice nila dito sa Boracay. Ang sarap kasi malamig. Refreshing. Tsaka guys, dito sa Sinagpa Beach, wala masyadong crowd. May mga turista pero kukunti lang. Sabi namin ni Mrs., ito na pinakamagandang beach na napuntahan namin. Kasi nung last nag-Boracay kami, hindi na kami lumabot dito.
Meron pa ba mas maganda dito? Pakita ko sa inyo yung dagat, no? Kung gaano kaganda. Tara, dito lang tayo sa bungad. Kasi hindi tayo nakapanligo eh. Tignan nyo guys, kung gaano kaganda. Grabe, no? Yan. Ito ang dahilan kung bakit dinarayo ang Boracay ng libo-libo or milyong-milyong turista taon-taon galing pa sa ibang bansa. Yun, no? Napakaganda ng Pilipinas. Napakaganda ng mundo. Thank you, Lord, sa ganitong view. Woo! Ganda. Basa na tayo. Napakaganda. Okay, on the way na kami sa Diniwid Beach. Tara, tingnan natin kung anong makikita doon. Ang ganda ng background natin habang naglalakad papunta sa beach. Ay, papunta doon sa Diniwid Beach. Ang ganda, oh. Guys, tignan nyo yung tubig. Kala mo Gatorade. May mga tindahan din pala along the way. Ito. Ayan, naglalakad tayo ngayon sa tabi ng wall na bato. So, ayun, dun pa tayo pupunta. Ang ganda ng ginawa nilang daanan na to. Papunta dun sa parang may tunnel dun. Sinemento nila yung daan. Okay, tara. Ang dami namin stopover bago makarating dun kasi mga kasama ko, picture ng picture dahil ang ganda talaga, guys. Hindi mo talaga mapipigilan na hindi mag-picture dito. Oh, ano yung background, oh. Ayun, malapit na lang naman tayo. Ayun lang, oh. May butas doon. Oh, tayo wala tayong picture. Ayan na lang. Uy, lakas ng alon dito. Ito na yata. Ito may butas dito, oh. Oh, tingnan natin kung anong meron pa dito. Ito, parang may view deck sila dito. Ayan. Meron pa pala dito banda. Pwede palang umakyat dun sa taas. Eh, si Kuya umaakyat siya, oh. Meron pa dun, oh. Napakaganda rin dun. Parang flat track siya na gano'n na may mga puno sa taas. So, tara, tingnan natin kung ano makikita dito sa kabilang side. Ditong bato. Meron palang grotto dito. Oh, si Mama Mary, oh. Ayan. Ito pala, dito sila nagpipicture, dun sa may butas. Galing magpicture, oh. Ito, papapicture din tayo kay Kuya. Okay na. Salamat kay Kuya. Ay, wow, ang galing. Oh, ayan guys, oh. Ang galing magpicture ni Kuya. Saan ba? Nasa silaw, eh. Ayan, oh. Oh. Ay, oo nga, ang ganda. Kasama niyo yun, ma'am? Ito, magaling magpicture. Ano paalam mo, Kuya? Willie. Willie, ayan. Si Kuya Willie ang magpipicture sa atin dito. Tignan natin kung gaano kagaling. Pag nagpunta kayo dito, hanapin niyo si Kuya Willie. Paano pwesto, Kuya? Ganyan. Hey! Sergio! Hey! Wala! Basta daw, sir. Basta. Yan! Sergio dyan! Sergio! Very good na lang. Hello! Ay! Pang profile picture, oh. May magpapalit ng profile picture nito. So, dito sa Diniwid Beach, madaming spot kung saan pwede mag-picture. Doon sa may butas, eto, dito din maganda rin mag-spot. Tsaka dito rin para kita yung flat track doon. At ito yung pinakasikat, yung butas kung saan tayo nag-picture. Yun. So, eto, pinuntahan natin yung dulo. Ito pala makikita sa dulo. Yan. Tapos, naglagay sila ng malaking lubid, oh, para may hawakan, para safety sa mga turista, syempre. Hawak sa shades daw, ma'am. Hawak daw sa shades. Ayan. Ayan, ang galing. Ang galing, ah.
Okay na. Woo! Ay, oo nga, ang galing. Pang-magasin. Galing. Nalilito na yung picture. Ayun. Ano, nakapag-picture na lahat? Okay na ba? Alright, mag-enjoy sila sa kaka-picture. Hey! Tara na, balik na tayo. Puntahan na natin yung e-trike, si Kuya Jay. Para mapuntahan na natin yung ating next destination. Bibili tayo ng kwintas. Kailangan pa namin ng... Siyempre, ang dami Yung mga product namin nasa Thailand na. Meron na sa Thailand. Meron na po. Kayo mismo gumagawa niyo mga yan? Opo. Handmade craft. Ayun, na ginagawa ni Kuya. 1:1 po yan, sir. Mga kwintas lang meron yan sa buong mundo. Ako lang meron sa buong mundo, guys. Ito, malupit. Kuya, 300, no? Salamat po. You know, kasi Yung mga angklet po kami dito. isang beses lang talaga yung kwintas nyo. Yun. Nag-iisa lang sa mundo. O yun, nag-iisa lang daw sa mundo yung kwintas natin, no? Yes, ay. Ang lulupit, to. Gawa po Tingnan nyo. namin yan, sir. Ito yung ngipin ng pirana. Mga ngipin. Ang Ito ganda. bones lang po ito. Ito mga ngipin Bones. to. Ito ngipin po talaga yan. Ito. Ngipin ng... ito po sa Tamaraw. Tama raw. Oo, yung nasa Mindoro. Ito, meron pa mga kristal, oh. Snake po yan. Sa snake. Opo, buto ng snake tsaka ito. Ang hirap pala bago magawa yung isang kwintas. Mga rare po yan lahat. Mga rare, no? Ayun. Sige, Kuya, salamat, ha. Thank you po. Thank you. Pinong-pino talaga yung sand, oh. Ulit-ulit na lang, pero nakakamangha kasi. Okay, tapos na tayo sa Diniwid Beach. Ngayon naman, papunta na tayo sa may keyhole daw. Doon daw maraming mga kondo na binibenta, Kuya. Yun, may mga binibenta. Mga gustong bumili ng kondo. Bumili kayo sa akin para may commission ako. Pwede. Keyhole, parang ganun din sa Diniwid, pero mas malaki daw yung, yung parang cave. Let's go. Ayun, kakwentuhan ko si Kuya kasi. Anong year yung Kuya, yung pinasara yung Boracay? 2018, pinasara ni Digong or ni President Duterte for 6 months para i-rehabilitate or ayusin yung beach. Kasi bakit Kuya, anong kailangan ma-rehabilitate? May makalat? Yung... Daan? wala siyang drainage. Yung kalsada, inayos, lagyan ng drainage. Talagang inayos tong Boracay. So, Bulabog. yung Bulabog Beach po, Dumi doon. madumi dati doon. Mabaho doon eh. Mabaho. Pero ngayon, napakaganda. Yung pinuntahan natin kanina, guys, yung Bulabog Beach, dati daw madumi, mabaho, sabi ni Kuya. Ngayon, ang linis, di ba? Kung makita nyo naman. So, napakaganda talaga yung ginawa nilang rehabilitation dito sa Boracay. Kaya lang, yun nga, 6 months daw, wala silang income, sina Kuya dito, kaya umuwi muna siya ng Caloocan. Pero, sulit naman yung kapalit. Tapos dati daw, mga tricycle lang yun nandito, pero noong 2018, pinalitan na lahat ng e-trike. Kasi yung e-trike, walang tahimik at walang usok. Yun. Kasi eco-friendly sila dito. Iniingatan nila yung kalikasan dito sa Boracay. Tama ba ako, Kuya? Oo, tama daw. Eto, andito na tayo sa Boracay New Coast. Dito daw yung keyhole. At saka yung mga kondo. Rodel Santos. Kamahal siguro ng kondo dito? 12 yata. 12M? 12M daw yung kondo. Sarap. Sarap siguro, no? May kondo ka dito sa Boracay. Golf course. May golf course pa dito. Ito yung mga kondo. Sarap yata tumira dyan, no? Nasa mataas na part pala tayo ngayon ng Boracay. Ito, pababa tayo ngayon. Mga lupa naman ang binibenta. Mga binibentang lupa din dyan. Ayan, oh, ang lawak, oh. May hotel pa pala dito. Chancellor Hotel. Saka Savoy. Fairmont. Tatlo lang. Tsaka Savoy. December lang. May 7-Eleven pa dito. Dito, Kuya, talagang pinapapasok yung mga turista. Okay lang. Kasi yan nga, binibenta Hindi siya ng mga exclusive. kondo, Oo. Benta yung mga lupa. Baka makaakit sila ng... Para makaakit ng mga turista na bumili. Kasi yung mga foreigners pwedeng bumili ng kondo, eh. May asawa siyang Pinay, married, pwede siya. Pwede. Pero hindi siya makabili kung Kailangan may asawa siyang foreigner. may asawa siyang Asawang Pinoy. Pinay. Dapat married. Ang ganda dito.
Ay, oo nga, ang laki. Ang laki ng keyhole. Mula dito kita na. Ayan, pakita ko sa inyo. Ang lakas ng alon dito, kuya. Hindi ka pwedeng maligo dyan, oh. Baka matangay ka ng alon. Ayun, oh, makita nyo guys, oh. Ang taas doon, oh. Bundok-bundok dito. Meron pa daw dito mataas na parte na ng bundok dito sa Boracay, yung Mount Luho. Makikita mo yung buong isla ito. Ah, makikita mo yung buong isla ng Boracay. Wow. Ganda na doon ah. Mukhang nandito na tayo. Ayun, lakas talaga ng alon. Yun. Dito na tayo sa, anong tawag sa lugar na to, kuya? Keyhole. Keyhole. Ayan, dito na tayo sa may keyhole. Lalakad lang tayo ng konti. Si kuya, maiiwan mo na dito. Babalikan na lang natin siya. Tara, pakita namin sa inyo kung anong makikita dito sa may keyhole, dito sa may Boracay. Let's go. Grabe, napakalakas ng alon. Ito yung beach dito sa may keyhole. Ayan, white sand din. Pero madaming ano ngayon. Anong tawag dito? Lumot. Pero maganda rin. Kaya lang parang nakakatakot maligo. Ang lakas ng alon. Ay, para tayong nasa ano? Yung sa Hong Kong? Sa Tayo. Ganda oh. Actually, mas maganda to kaysa dun sa Hong Kong. Sobrang lakas talaga ng hangin. Ang ganda ng view dito. Tapos napansin ko may mga helicopter na pag ganun-ganun, no? Sa lakas ng alon, umaabot dito yung tilamsik ng tubig. Kala mo umuulan. Woo! Lakas! Hindi tayo talaga makaka-island hopping kung ganyan kalakas ang alon, nakakatakot. Wow! Ay, sarado! Sayang, sarado yung keyhole. I-zoom na lang natin mula dito. Okay guys, ito, nandito na tayo sa may keyhole na tinatawag nila. Ito siya, makikita nyo, napakalaking butas na ganun. Kita ba? Sayang, hindi tayo makalapit. Bawal pumunta doon sa may view deck ngayon kasi napakalakas ng alon ngayon. Hindi siya safe puntahan ngayon. Kaya dito lang tayo. Yung mga turista hanggang dito na lang sila. Grabe. Grabe yung alon, no? Oh, oh, babasa na tayo. Oh, ayan, dito na sila nagpe-picture. Grabe, babasa na tayo. So tara, balik na tayo. Wala, sarado eh. Oh, last destination, Puka. Doon na tayo sa Puka Beach. Tapos balik na tayo sa hotel. Grabe yung alon, galit na galit. So guys, ayun, tapos na tayo dito sa may keyhole. Next na natin ang ating huling destinasyon. Wait lang, linisin natin yung lens natin, babasa eh. Puka Beach na tayo. Let's go. Ayun, nagkakwentuhan kami ni Kuya. Sabi ni Kuya, dumating daw siya dito sa Boracay 1997. Napakaganda daw talaga ng Boracay noon. Halos mga kubo-kubo lang. Tapos wala pa daw yung port. Yung palang port kung saan tayo bumaba kahapon. Dati wala yon, dagat yon. Tinambakan lang. Dati daw, kung kunwari pupunta ka station 1, station 2, kung saan yung hotel mo, yung bangka na sasakyan mo, didiretso siya dun sa station 1 or station 2, ganun. Tapos kung ayaw mo daw mabasa yung sapatos mo, kung mababa ka na, pwede ka nilang buhatin papunta dun sa sand. Tapos halos mga foreigners lang, kuya, yung mga nandito. Tapos mga kubo-kubo lang. Best time daw na puntahan, ito yung sa likod ng Boracay, bandang June or July, kasi walang masyadong alon. Ngayon kasi ang lakas ng alon eh. Nasa ilang kilometers kaya yung iikutan mo dito, kuya, no? Pagka point to point, 8.5 or 9 kilometers lang siya. 9 kilometers? Point to point daw, 9 kilometers. So kung balikan, maikutin mo yung buong isla na nasa 18 kilometers lang. Kaya lang, meron kasi papasok. Mga 20 kilometers, ganun. Kasi may papasok eh. Yan, Dito kuya, ang daming mga e-trike. may mga lanto yan. Diyan na yung Puka. Dito na. Diyan kasi baksakan talaga ng mga naglalaro. Oh, ito na pala, Puka Beach. Nagre-relax. Kasi malawak pa yan doon. Mahaba. Mahaba pa. Ano kuya, dito na kami bababa. Ayo, tara. Seconds lang naman. Ano, guys, tutulog na mga kasama ko. Wala na. Low-bat na sila. Okay, pagdating dito, may mga makikita kayong mga restaurants. Ayan, oh. Ihaw Restaurant, Tezebel. Ang dami kumakain.
At saka madami rin mga tindahan dito. Ayan. Nagbebenta ng mga inumin. May mga nagtitinda rin pala ng mga damit-damit dito. Tsaka mga pang souvenirs din. Ayan, oh. Wow! Ang ganda ng sand. Ang ganda ng sand. Ay, ang ganda ng kulay ng tubig din dito. Ito may nakalagay. Welcome to Puka Beach, Boracay. Tara, silipin natin yung beach dito. Ah, dito, hindi ganun kapino yung buhangin niya. Ayan, oh. Parang ano, sa Bulinaw. Ayan yung mapino. Oo, hindi ganun kapino. Kasing pino nung sa ano, sa kanina, Bulabog ba yun? Ang lakas ng alon ngayon dito. Anong isla kaya yung nandito? Ah, dito may sand castle, oh. May-picture sila dito. So, ito po ang makikita dito sa May Puka Beach. Ayan. Pakalakas din na alon. Para nakakatakot pumunta sa beach mismo. Pero ang ganda ng kulay ng dagat. Ang haba pala nito, hanggang doon pa siya. Ayan, oh. Medyo golden yung beach dito, yung sand. Nakakasilaw pag nagtanggal ka ng ano, shades. Ang sakit sa mata, oh. So, halos walang naliligo ngayon dahil nga sa lakas ng alon. So, tara, lakad-lakad pa tayo ng konti doon. Tingnan natin kung ano makikita banda ron. Ang daming ano, kainan dito. At ang dami rin tao dito. Uy, ang galing, oh. Uy. Ang galing mag-surf ni Kuya. Ayan pa. Oh! Oy! Dito masarap mag-surfing kasi alakas ng alon. Ang lawak ng Puka Beach, hanggang doon pa pala, ang haba nito. Hanggang doon pa siya. Tapos dito naman, madami mga nagpi-picnic style. Ayan, mayroong mga banig na nilagay nila sa sand. Tapos ayun, nakahiga lang sila dyan, kumakain, sama yung family. May kasama pa asa doon, oh. Dito nakaka-relax din kahit tumambay ka lang. Magmasdan lang yung dagat at damhin yung hangin, ang lamig ng hangin. Dito kahit tirik yung araw, kahit maglakad ka sa sand nang walang tsinelas, hindi mapapaso yung paa mo. At napansin ko dito, hindi nakakalagkit kasi kadalasan sa mga beach na napupuntahan natin, pag nakatambay ka sa tabi sa may dalampasigan, sa may beach area, nakakalagkit sa balat. Pero dito, wala ka mararamdaman na parang nakakalagkit. At yun nga, ang lamig ng hangin. Masarap sa pakiramdam. Walang iba, alahap sa ilalim ng araw. Basang damit pero magaan ng kaba. Wow, galing! Para nasa tabing dagat. Ang galing! Hawak yelo sa baso, sarap habang buhay sa isang larawan. Tong sandali, wag nang matapos. Kaya siguro bawal mag-drone dito. Kasi may mga helicopter na dumadaan-daan eh. Hindi nga safe mag-drone. Delikado kasi yun pag bumangga yung drone natin sa may helicopter. Welcome to Boracay! Maganda rin mag-picture kasi ang ganda ng kulay ng dagat. Para siyang blue-green. Tapos, white sand. Kaya ang ganda ng contrast niya. Welcome to Puka Beach! Ganda rito. Tingnan nyo guys. Ang ganda ng kulay ng dagat. Para siyang ano, blue-green. Napakaganda. Puka Beach. Tikman natin yung banana Q nila dito. 40 pesos. Meron din silang kamote Q tsaka turon. At ayun, sa wakas natapos na natin ang ating land tour dito sa Boracay kasama si Kuya Jay. Ayan.
Tapos na. Balik na tayo sa hotel. Sana nag-enjoy kayo sa land tour natin dito sa Boracay. Yung mga kasama natin, wala na. Lobat na. Pagod na sila. So, pabalik na tayo ng hotel. Tapos, pahinga lang. Tapos, bahala na mamaya kung anong mangyayari. Relax muna siguro. Let's go. Oo nga pala, ang total na binayaran namin dun sa e-trike na land tour is 2,000 pesos. Bali, 4 hours and a half kami. Lumagpas kami ng 1 oras tsaka kalahati. So, nandito kami ngayon sa swimming pool dito sa may hotel. Oras natin ay 3:20 PM. Maliligo daw sila. Kaya lang ang lamig. So, sila na lang ang maliligo. Tayo, dito lang, tambay. Pahinga lang tayo dito. Presko kasi dito. May follower pala tayo dito sa Boracay. Tara, puntahan natin. Andito daw sila sa hotel. Anong pangalan mo, sir? Steve? Steve, ayun, shoutout kay sir. Taga dito ba kayo, sir? Opo, sir. Kaya pala. Hello, ma'am. Nakita ko lang yung post mo kahapon. Oo. I mean, kaninang umaga. Shoutout kay sir. Talagang pinuntahan pa tayo dito sa hotel. Bigyan natin ng sticker, syempre. Sir, meron ako sir. Ano yan? Ako, Ay! Wow! alam mo, mahilig ka sa kape. Oo. Kape. Ay, salamat kay sir. Ano to, sir? Ano sir, sa Bizcocho de Boracay. Dito gawa yan, sir, sa Boracay mismo. Actually, sir, Biyaya. originally siya sa Negros. Pero most of the people, yan po yung pangpasalubong sa Manila. Oh, ayun, salamat kay sir. Thank you, sir, sir. Salamat, Ayun, may binigay pa sa atin si sir. Local pala dito si Sir Steve. Sabi niya kung gusto ko daw pumunta ng Mount Luho, ito yung pinakamataas na parte ng Boracay. Sabihin ko lang, sasamahan niya daw ako. Yun yung sinasabi rin ni Kuya Jay, yung driver natin ng e-trike kanina. Tikman natin yung binigay ni Sir Steve. Ito yung Bizcocho de Boracay. Ang lutong. Kainin natin yung binigay ni Sir Steve na piyaya. Oo nga pala, si Sir Steve is tour guide din siya dito sa Boracay. So kung gusto niyo magpa-tour, ito po yung kanyang number. Ang ganda ng calling card ni Sir Steve. Ito, Mari Steve G. Arak. Ito yung number ni Sir Steve. 0927-556-4988. DOT accredited tour guide. Message nyo lang po si Sir Steve kung gusto nyo magpa-tour guide dito sa Boracay. Okay guys, oras natin ay 8 minutes before 6 PM. Ito, bumalik kami dito para pagmasdan muli yung sunset. Wow, ang ganda pa rin. Second day namin. Napakaganda pa rin ang sunset. Tingnan nyo. Tahimik ang mundo habang lumulubog ang araw. Kulay kahel ang langit, dahan-dahang sumasayaw. Sa bawat alon na humahalik sa buhangin, parang sinasabi, lahat ay lilipas din. Sa dulo ng araw, ako'y Ayan na, palubog na yung araw. Napakaganda. Para siyang bumababa sa mismong sa, ang tawag doon, sa tubig, sa dagat. kay ganda ng mundo kung titingnan Napakaganda. Kahit nakita na namin ito kahapon, ang ganda pa rin. sunset, ako'y tahanan. Ito yung magaling na surfboard, Ayan, lumulutang sila. Meron pala siyang makina sa ilalim na maliit. Ayan ang magaling. Mahal siguro ng ganyan. Ito pala yung rate. Yung 1 hour niya is 6,800 yung WFO. Tapos yung Evo, 7,500 per hour. Meron pa silang Subnado ba to? Subnado. 1,250 per hour. Tsaka electric cart boat. 5,000 pesos, 45 minutes. Ito yun. Okay guys, Sabado ngayon. Tignan nyo naman kung gaano kadami tao pag Sabado. Lagi po kami nananaon. Ay, thank you po. Ano pangalan mo, sir? Ramil po, sir. Sir Ramil. Taga saan ka, sir? Kainta. Kainta. Yes. Si Ma'am Lovely. Shout out kay Ma'am Lovely, Ang follower natin nandito sa Boracay. Okay. Salamat po. Thank you. Sir, ingat, ingat. Ma'am, ingat. Naghahanap kami ngayon ng mas murang kainan
Kasi kahapon, medyo nasaktan kami. Magkano lahat binayad natin doon? 3,000. 3,000 sakto? Ayun, 3,000 pala yung kinain namin kahapon. So ngayon, tipid-tipid muna tayo. Baka maubos yung pera natin. Isang araw pa tayo, hanggang bukas pa tayo dito. Okay guys, meron palang KFC dito. Ito, magki-KFC muna kami para makatipid tayo. Bukas na tayo magbabawi. Last night natin dito sa Boracay. Okay, pagkatapos namin kumain sa KFC, ito, naglakad-lakad muna kami. Ang daming tao talaga. Sabado kasi. Napunta kami sa may D-Mall. Kakalakad. Ito, may ano pala dito, Chowking, Jollibee, Mang Inasal dito sa may D-Mall. Ang gandang tignan ng mga puno ng niyog dito. Magkakadikit sila. Okay guys, so third day na natin dito sa Boracay. Mahangin pa rin. So, feeling ko wala nang chance na makapag-island hopping tayo. Kuya, good morning. Si Kuya Smiling Face. Ano pangalan mo, Kuya? Lopez, sir. Ayun. J. Lopez. Si Kuya Lopez. Gusto sana namin yung helmet diving tsaka yung snorkeling. Kaya lang mahangin. Cancel yung mga activities. Nakikita ko yung mga dahon ng mga puno ng niyog hindi na masyadong malikot katulad kahapon. Mukhang makakaligo na tayo. Madami naman naliligo ngayon. Good morning, Station 2. Ay, low tide ngayon, no? Ang ganda ngayon dito. Kasi low tide siya, oh. Oh. Parang sarap maligo ngayon, no? Guys, parang gusto ko maglakad dito sa may sandbar, eh. Tara. Nag-create na siya ng sandbar dahil nga low tide. Ayan, no? Yung puti. Woo! Kalamig ng tubig. Hanggang umaga, walang pakialam. Hangin ay malamig, alon ay sumasabay. Sa bawat kwento, saya'y umaapaw lang. Simple Ganda, oh. Tignan niyo, oh. Nilalakaran natin ngayon, oh. wala kang hahanapin pa. Tambay sa isla, tropa ang kasama. Kwentuhan at tawanan. Ito may mga lumot-lumot. Pero konti lang. Ay sa tugtog, sabay sa Hindi na ganun kalamig. Kahapon, ganitong oras, hindi ka makakalakad dito sa beach. Ang lamig. Dami mga lumot-lumot. Ayan. Pero ganda rin naman tignan. Yung lumot. Para sa akin, ha. July yata yung walang lumot. Ito. Ito may mga nagpe-picture. Yung castle. Sand castle. Ano yan, kuya? Araw-araw inaayos? Ayun, araw-araw pala siyang ginagawa. Kumukuha sila ng sand doon sa medyo basa. Ang dami nilang gumagawa, oh. So guys, ito, andito tayo ngayon sa sikat na pinagpipicturean nila dito sa Boracay. Ito yung ginagawa nilang sand castle. So hindi pala siya basta-basta. Nakita natin na ang hirap din pala niyang gawin. Mabusisi. At sa isa nilang inuukit yung kastilyo. So nasa 4 na oras pala to bago matapos. At araw-araw nila itong inaayos. Kasi nilalagay nila yung date dyan, eh. Araw-araw pinapalitan din yung date. Parang ang sarap lang mahiga dito. Habang pinagmamasdan yung ganitong view. Ang ganda talaga ng Pilipinas. Dito may mga surfboard, oh. Tsaka mga crystal kayak. Yung mga foreigner talaga nagbibilad lang, oh. Hindi kaya masakit. Kung tayong mga Pinoy, ayaw nating umitim. Yung mga foreigner naman talagang napapaitim. Kasi may nakakwentuhan ako dati na yung friend natin na British, si Simon, sabi nila, mas na-attract daw sila sa mga kayumanggi na katulad natin. Pero tayong mga Pinoy naman, para sa atin, kapag maputi, mas maganda. Baligtad sa kanila. Kaya kung mapapansin nyo, madaming mga foreigners dito na babae tsaka lalaki na nagbibilad lang, nagtatan. Kung ayaw nyo naman magbilad, sa pagitan ng Station 2 tsaka Station 1, dito madaming puno ng niyog, malilim dito. Yun nga lang, medyo dito, malumot. Okay guys, dito sa Station 1, mapapansin natin na ito, malumot, napakaraming lumot. Pero actually, ibig sabihin nito, kapag madaming lumot na ganito, ibig sabihin, buhay ang kalikasan dito or ang ecosystem. Kasi itong lumot ay nagsisilbing pagkain ng mga isda or mga sea creatures. Kapag daw mainit at mababa ang tubig, mas mabilis tumubo ang mga lumot. Kaya ayun, napupunta sila dito. So ngayong March, asahan nyo na madaming lumot ngayon dito sa may Station 1. Doon sa Station 2 ko, konti lang. Kuya, Station 1 na po ba to? Station 2 pa rin. Yung 1, sir, yung grotto. Ayun, nasa Station 2 pa rin pala tayo. Magkano ang crystal kayak, kuya? 150. 150.
Kuya, lagi bang ano dito, malumot dito sa Station 2? Ngayong season lang, sir. Ngayong season lang. Mga April, wala na yan. Pag April po, wala na yung mga lumot. Saan po nanggagaling yung lumot? Diyan sa mismong... Opo, na ano kasi ng current, sir, ng tubig. Pag bumapagyo, napadala yan dito. Tinutulak po ng hangin papunta dito. Ayun. Si Kuya nag-aalok ng helicopter ride daw. Pwede yun, Kuya? Oh, sir. Magkano, Kuya, pag helicopter? 5 na, sir. 6.5. Tapos iikot ka dito sa ano? Opo, mga ilang ano lang yun, sir. Mga ilang segundo lang yun. Di ba nakakatakot, helicopter? Para nakakahilo. May ano namin yun. Ilan po ang kasya sa helicopter? 3 tao. 3 tao. Tapos magkano po yun? 6.5 per head po yun. 6.5 per head. Sa mga gustong maka-experience na sumakay ng helicopter, chance nyo na dito sa Boracay. 6.5, good for 3. Ayun, sabi ni Kuya, wala daw parasailing ngayon kasi mahangin, delikado. Pero natry ko na yun dati, nakakatakot din, nakakahilo. Pero ano, exciting. Pag nagpunta kayo dito, try nyo din yung parasailing, nakaka-excite yun. Kung malakas sa loob nyo. Okay guys, ayun, kumuha kami ng Crystal Kaya. Kung picture daw si Mrs. So, eto, ganito kalinaw yung tubig dito sa Boracay. May madaming mga lumot. Kaya hindi nyo masyado makikita na ganun siya ka-clear ngayon. Pero napakalinaw pa rin. Ang kagandahan pa pala dito sa may Station 2 is hindi ganun kalalim yung dagat. Ayan oh. Kaya pwedeng-pwede sa mga bata. Safe siya kahit sa mga bata. Tingnan nyo. Hindi man umabot sa tuhod natin yung tubig. Oh. May mga bata na naliligo dito. Pero banda doon malalim na. Pero hindi siya biglang lalim. Kumbaga, yung paglalim niya is gradual lang. Kaya safe pa rin maligo dito. At hindi ganun kalakas ang alon. Kaya ang sarap maligo dito. Buti pinagbigyan tayo ng panahon na makaligo ngayon. Ngayong araw na to, last day natin ngayon dito. Kasi bukas uuwi na tayo. Guys, ino-offer kami ni Kuya ng paddleboard daw. 300 pesos, 30 to 40 minutes. Pwede daw namin i-paddleboard mula dito hanggang dun sa may grotto. Ay, sige po! Ay, shout out kay sir. Tara, yan na yung anak mo. Napanood niyo po yung vlog niyo po. Ay, hello! Anong pangalan mo? Lara, hello ka sa video. Shoutout mo si Papa, lalagyan Papa. Lara po, Lara? Lara po. Zara, ayun, shout out kay Zara, pinapanood daw tayo. Kita ka na sa vlog, Sir, upload mo na. picture daw tayo. Picture tayo dito ka na. Thank you po. Shout out kay Ma'am Jenny. Taga pa. Taga saan po kayo? Taga Makati. Ay, sir! Hello, sir! Ay, Bakit wala ka sakita dito? mo. Bakit wala ka dito, sir? Ang sarap dito. Shout out kay Sir Mark Anthony. Sir. Sir, thank you. Thank you. Nice meeting you po. So, heto na yung paddleboard natin. Nagtanggal tayo ng mic kasi baka mabasa eh. Sana naririnig nyo pa rin ako. Ayun, kasama natin yung kapatid ko. Ito yung sa atin, kulay blue. Hirap ang video, guys. Marunong ka lumangoy, Ging? Ano? Marunong ka lumangoy? Hindi ka rin marunong. May experience naman tayo mag-surfing eh. Pero itong paddleboard, first time natin. Boom! Ang hirap tumayo. Umaga pa lang, init ng araw. Wow, 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 Saya dala. Hangin sa dagat, ramdam na agad. Parang problema. Wow, sample! Kuya, sample! Napakadali! Alam ko na, kuya. Sige. Sa gitna, sir, sa gitna. Ayan guys, nakatayo na tayo. Nakatayo na tayo. Buhay ay totoo. Sand and sun, feel the breeze. Yay! Nakakatayo na tayo. Yun lang, di natin magamit sa kamay. Hindi tayo makapag-video. How do you float? Amazing! Basic! Woohoo! Wah! Alaglag tayo guys! Okay, we're back. Dali lang pala umakyat eh, kahit malaglag ka. Ako ngayon, Boracay, Boracay. Hey! Pag nagpunta kayo dito sa Boracay, try nyo din itong paddleboard. Nakaka-enjoy. Medyo mahirap sa una. Pero pag nasanay na kayo, mahirap pa rin. Oh! Walang hawak, walang hawak. White sand ay lumulubog. Parang oras dito'y humihinto. Buko juice, malamig sa kamay habang tanaw ang dagat. Guys, dito sa Boracay, mapapansin nyo may mga nagpapatrol na pulis. Kaya safe na safe tayo dito. Ayan, salamat sa mga pulis na nagpapatrol dito. Oh, di ba?
Tahimik ang mundo, parang may himig na galaw. Alon ay sumasayaw sa dalampasigan. Okay guys, ito, inalok kami ni Kuya na jet ski, 20 minutes daw, 2.5. Sasakay daw tayo ng speedboat, tapos pupunta tayo doon, kukunin yung jet ski, tapos mag-jet ski tayo dito. Station 1 na pala to, dito tayo sasakay sa may Station 1. Ito yung sand, dito sa Station 1, napaka-pino rin, oh. Oh, di ba? Puting-puti rin. Tignan nyo, oh. Ito, mukhang mga model itong mga to, oh. Ang i-slim. Ang dami tao. So, sasakay na tayo ng speedboat. Ito mga mukhang nagano sila, scuba diving, oh. Yan, exciting yan, oh. Sana matry din natin minsan. So, ang ganda rin dito sa Station 1, oh. Tingnan nyo, puting-puti din yung sand. At parang ang sarap din maligo dito. Kasi, low tide ngayon. Ito na yata, James Bond. Mega Paraw. On the way na tayo sa platform. Uy! Hawak kayo! Maangat yung harap! Nagwiwili! Uy! 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 Wag! Nag-drive daw yung kapatid ko. Ayan na! May bangka! Uy! Ayan! Natakot ka? Tama na! Nag-a-anxiety na itong isa. Pag nag-drive tayo speedboat, dahan-dahan lang tayo, baka mahuli tayong overspeeding. Woohoo! Achievement unlock! Pag-drive ng speedboat! Naiyak na yung isa, naiyak na! Oh! Ito na, dito na tayo! Thank you. Baka mahimatay. Bakit na pa, no? Oh, lalay. Alright, thank you. Thank you! Maraming salamat. Good morning. Ayan, yung sasakyan natin, ganyan, jet ski. Oo nga pala, kung wala kayong dalang camera, pwede rin kayong mag-rent ng camera nila. Meron silang Insta360, 500 yung bayad kung i-rent nyo yung Insta360 nila. Tapos may tali na yon, kaya safe. Tayo, gumawa lang tayo ng improvised na tali. Ayan. Sana wag tumalaglag, nandito lahat ng clips natin. Ayan, shoutout kay sir. May BSC dyan sa Kabanatuan. Ay, taga Kabanatuan pala si sir. Turuan muna tayo kung paano gamitin. Red, yung start. Long press, hard press. Long press, hard press. Rocks. Hawak sir, hawak dito. Makalaging. Malaking bilog yan sir ha. Diyan kayo ikot. Diyan kami, hanggang sabay pula. 1, 2, 3, 4, 5. Malaki sir. Yes, yun eh. Makalaging. Okay guys, tara na. Ito na. Ingat lang sir ha. Long press. Ready ka na? Let's go, hawak ka ha. Isang beses lang to, para kang sakay sa tren. Sandali lang ang tanaw, bago tayo dadaan. May ulan minsan sa
guys, oo nga pala, hindi ko kayo na-tour sa aming kwarto. So, bago natin tapusin ang ating video, tour ko muna kayo sa aming kwarto. Ito siya. Ayan. Meron siyang isang malaking bed dito, tapos isang single doon. Tapos, meron kang dito, view nung pool dito sa labas at napaka-presko dito. Ayan. Ang ganda rin ng view mo dito. Tapos, tara, pakita ko naman sa inyo yung CR. Okay. Nakapatay yung mga ilaw. Buksan natin. Ayan. Meron kayong TV dito. Meron kayong heater. Electric heater. Tapos, may free coffee tsaka tea. May mga baso. Ano pa dito? Dito wala. May ref. Ito. Ayan. Tapos, meron kayong sabitan ng damit. May safety deposit box dito na hindi namin alam paano gamitin. Tapos may free chinelas na baligtad kakasuot. Ito yung CR. Maganda yung CR. Malinis, mabango. Meron kayong hair dryer. Ito. Tapos ito yung shower. Meron siyang hot shower. Pwede doon. Pwede rin dito. May shampoo, conditioner, may libreng sabon. Tapos, ayan yung bowl. May telepono dito. Tapos, sa labas naman, pakita ko. Ito yung makikita dito sa labas. Ayan, dito yung pababa ng hotel. Dito naka-kwarto yung kapatid ko. Yung room 430. Dito tayo sa room 428. Tapos may free drinking water dito. Nasa 4th floor nga pala kami. Ayan sa baba oh. Ito, pwede kayong maglakad dito pababa. May stairs kung ayaw nyo mag-elevator. Tapos may elevator dito. Ito, may free drinking water. Ayan, ginagawa namin para makatipid yung mineral water namin. Yung bottled water, nire-refill na lang namin dito. Meron siyang cold, cool, tsaka hot. Tapos meron ka rin view dito ng swimming pool. At yung hangin na nanggagaling dito sa labas, papasok, malamig ang hangin. Sarap. Yun. So, ayan po ang Henan Lagoon. So, nakuha namin to ng discounted kasi yung kapatid ko, nag-work siya sa BPO. So, di ko alam kung paano yon. Meron silang parang partner na, ewan ko, may discount eh. So, mura lang namin siya nakuha. Pero kapag mag-check-in ka daw dito na regular price, parang nasa 9,000 plus daw. Check nyo na lang po sa website nila or search nyo lang po, Henan Lagoon. Yun. At syempre, shout out nga rin pala sa pinsan ko na nag-work dito sa Henan Hotel, si Ate Michelle. Ayan, shout out po kay Ate Michelle. Hindi ko pa siya nami-meet. First cousin ko, hindi ko pa siya nami-meet sa buong buhay ko. So, hindi ko alam kung kaya niya, kung makakapunta siya ngayon dito. Gusto ko siyang ma-meet eh. Kaya lang, sobrang busy daw ngayon. Madaming mga events at saka meetings. So, sana ma-meet natin siya, no? Guys, oo nga pala, nakalimutan kong banggitin. Meron din silang massage dito. Ayun, nag-request kami ng massage. 2 therapists. Bali 600 pesos per hour yung massage nila pag Swedish. Kapag deep tissue, 900 per hour. Okay guys, ito yung advantage ng puro black ang damit. Kahit pa ulit-ulit ang suotin. Hindi halata. Oh, di ba? On the way na kami sa beach para pagmasdan muli ang sunset dito sa Station 2. Let's go. Eto na. Sunset. Time check 5:45 PM. Ayan na. Wow. Ang ganda talaga. Ayan o. Ganda talaga ng sunset.
Hi guys, good morning sa lahat. So, fourth day na natin dito sa Boracay. Today is Monday, March 16, 2026. Ang oras natin ay 11:24 a.m. So, pauwi na tayo. Check out na tayo ng 12 ngayong lunch. At susunduin na ulit tayo ng tours natin. So, pipick upin nila tayo dito ng 1 p.m. Tapos, ihahatid tayo sa port. After ng port, ihahatid na tayo diretsyo ng airport. Yun. So, share ko lang naging experience namin dito sa Boracay. So, sa tingin ko, yung 4 days, tama ba? 4 days tayo? 4 days, 3 nights ay sapat na para sa amin. Kasi, ayun nga, nagawa naman namin yung mga gusto namin gawin. Oo nga pala, ang hindi lang namin nagawa, yung helmet diving. Gusto ko kasing matry yung helmet diving dito. Pero, natry na rin naman natin yan sa 100 Island sa Pangasinan. Yung parasailing, ayoko nang try ulit kasi nakakatakot yon. Gusto mo ba yun? Ayaw din niya. Takot sa mataas to eh. Ayoko na ulitin yon. At hindi rin kasi pwedeng mag-parasailing ngayon dahil nga sa amihan. Ayun, nag-search tayo. Sabi sa Philippine Weather System na page sa Facebook ay, ayun nga, kaya pala mahangin ngayon dahil daw sa amihan. At kaya pala napakalamig. Ito nga nagkasipon pa tayo dahil sa lamig. Ligo kasi tayo na ligo eh. Hindi nga tayo nakaligo dito sa pool. Pero ayun, nagkasipon pa rin tayo dahil sa lamig. Ang lamig talaga, akala mo nasa Baguio ka rito. At ayun nga, dahil mahangin, nabawasan din yung mga water activities dito. Yun nga, tulad ng parasailing, bawal siya ngayon. Sabi sa research namin, sa Wednesday pa yata, magiging mainit. So, siguro pagka-upload nito, summertime na talaga, mainit na. Pero ngayon dito, napakalamig. Yun, naka-heat tech pa nga tayo eh. Nagdodoble tayo ng damit para lang di tayo lamigin. So, ayun, nag-enjoy naman kami sa yung food. Ano yung pinaka nagustuhan mo sa mga nakain natin na food? Seafoods. Yung seafoods. Ayun. Ako naman, ano ba, yung pinaka nagustuhan ko? Yung food dito sa hotel. Yung food dito sa hotel, ang sarap. Yung breakfast. Oo, di ba? Ang dami. Tapos, ayun, napakaganda ng hotel na to. Buti na lang at nakakuha tayo ng discount dun sa kapatid ko. Ano yung favorite spot mo na napuntahan natin? Station 1. Station 1. Bakit Station 1? Hindi siya crowded. Oo nga, sa bagay. Maganda yung buhangin. Parang pulbo. Oo, parang pulbo yung buhangin talaga dito. Ako, pinaka-favorite spot na napuntahan siguro namin, yung ang hirap eh. Lahat kasi maganda. Bulabaw. Hindi, lahat maganda. Ang hirap. Ewan ko. Ha? Puka Beach, maganda. Yung Puka Beach, maganda kaya lakas na alon. Hindi ka makakaligo ngayon. Pinaka nag-enjoy ako yung land tour. Yun, land tour. Yung inikot namin yung buo kasama yung si Kuya Jay, yung e-trike. So, tapos naisip namin na kung hindi pala kayo kukuha ng guide, parang mas makakatipid kayo. Kasi magkano lang naman yung e-trike? Parang 150. 150 lang. So, kunwari, punta ka sa isang spot, 150. Tapos sa isang spot, 150 ulit. O kung 4 na spot yon, edi 600 lang. At kung 5 kayo, hati-hati kayo sa 600. Kasi yung total na binayaran namin is 2,000 pesos. Kasi nga naka-oras. Yung oras mo. Oo. Hindi katulad nung, kunwari, magdi-DIY kayo, hawak nyo oras nyo. Ayun lang. Yun lang ang mga tips natin sa mga gustong makatipid. Yun, research nyo na lang kung ano yung mga gusto nyo puntahan. Tapos, pwede kayo mag-e-trike na lang. Or kung gusto nyo makatulong sa mga lokal, syempre, yun, kumuha kayo ng land tour para kumita rin sila. At ayun nga, pinaka-favorite natin yung land tour kasi naikot natin yung buong Boracay Island. Napakaliit lang pala nitong island. Nung chinek ko sa mapa, mula dito sa hotel natin, papunta dun sa Bulabog Beach na pinuntahan natin nung isang araw is pwedeng lakarin din. Parang halos same distance lang siya mula dito hanggang dito sa White Beach. Feeling ko nga kaya nyong ikutin yung buong Boracay nang naglalakad eh. Meron din ako nakikita mga nagpaparent ng motor na electric bike or hindi ko alam kung pwede rin e-bike. Ayun, so uwian na. Share lang namin yung mga nagastos namin lahat-lahat. So, hindi namin na record masyado yung mga nagastos namin. Pero sa tansya namin, nasa around more or less 40,000 pesos. Yung ticket at saka accommodation is nasa 20,000 pesos. Kasi yung ticket, nakuha namin siya ng sale ng magkano? 3,000. Yun, 3,000 round trip na yun per head. Tapos, ayun nga, naka-discount tayo sa accommodation. So yung 20,000 sa hotel, tsaka sa accommodation at tsaka sa ticket. Nakuha namin yung ticket na naka-sale. Nasa parang 3,000 lang siya or 3,000 plus. Pero matagal na yun bago pa siya mabook, no? Yun. Tapos,
Yung another 20,000 naman, yun yung nagastos namin, yung pocket money namin dito. Sa pagkain, wala man kami masyadong pinamiling pasalubong, ito lang. Oh, tsaka activities. Yun, doon naubos yung 20,000. Parang ang budget namin per head, 10K per head. So, total, 40K, yung around 40K more or less, yung total na nagastos namin. So, ayun, uwian na. Sana nag-enjoy po kayo sa aming vlog dito sa Boracay. Dahil kami talagang nag-enjoy kami kahit hindi kami nakapag-drone dahil napakaganda naman talaga ng Boracay. At para sa akin, hindi rin advisable mag-drone dito dahil may mga helicopter na dumadaan-daan at yung mga nagpaparasailing, yung mga parang saranggola na sa surf. Nakalimutan ko anong tawag doon eh. Basta yung lumilipad silang ganon. Kaya hindi rin siya advisable. At syempre, dami kasing hotel for privacy. Syempre, baka isipin nila, naninilip ka, di ba? Kaya hindi rin talaga siya advisable mag-drone. Or sa mga event siguro pwede. So ayun, dito na po namin tatapusin ang aming video. Kung nag-enjoy kayo sa vlog namin, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pakihit na rin po yung bell notification button para lagi po kayong updated sa ating mga susunod na videos. Kung meron kayong gustong puntahan namin, i-comment nyo lang po sa baba. At once again, this is J4. Ingat palagi. Bye-bye! Ciao! Kuya, thank you. Bye-bye. 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 Sir, thank you. God bless po. Thank you. Sana makabalik kami. Halina't sabay, damhin ang saya. Let's go! Ang sarap. Sa top 6 na po ang Boracay sa pinakamagandang beach po all over the world. Yo! Thank you. For travel adventure sa makasabay mo.